Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Grabe ang sesaya talaga natin, right? Grabe. At get ready na mga kapatid dahil oras na para sa programang Garantisado May Aral at Pangaral. Dunita News po ang arangkada sa mga bibidang kontrabidang Team Pula. Maayos at malinaw na usapan. Diyan, lagi tayong G. Rael Santiago po ang leader on call para sa mga tunay na bida ng eksena, ang Team Puti! Nako, dito ba walang antayan? Kaya simulan na natin ang Face-to-face, harapan! Mga payo nila ang ating gabay buhay, our harapang tagapayo, our legal authority, Attorney Lorna Capuna. our spiritual advisor, Dr. Love Brother June Banaan. And our expert for mental health, Dr. Camille Garcia. Ang walang inuurungan pero pusong mamon sa mga tunay na nangangailangan. Ang pampasang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Corinne! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Ayan na naman si Rilo. Ano yan, rain dance? Humihingi ka ng ulan sa mga ano? Humihingi po ako ng blessings kasi alam ko kapag nandito po kayo, it's a blessing. Ako! Ang Ang taray ni galing! Ryan! Mukhang nakakailangan ng Oo, bonus. mukhang maraming girlfriend dito. Sabay-sabay. Thank you, Pambansang Pretty and Pambansang Pogi, Ryle and Donita at sa ating trio tagapayo. O eto na ang ating kaso ngayong araw. Kayod kalabaw si Lola sa paglalaba. Okay? Kawawa naman, 74 years old na siya. Oh my. Pero yung pa rin ang kanyang kabuhayan. Siya na kasi ang tumatayong magulang ng kanyang 3 apo. Simula ng iwan ng nanay at mamatay ang tatay. Kaya masakit sa kanya na hindi nakapag-exam ang kanyang apo. Gawa ng hindi siya binayaran ng kanyang inirereklamo sa kanyang paglalabada. Ayun, kawawa naman. Pero baka meron pang medyo mas malalim itong sangasangang kwento. Mapaplansya pa ba ang gusot sa kusot? Si Heidi ay nagsusumikap maglabada para may maisuporta sa apo niya. Pero siya raw ay nagnakaw ng pera sa kanyang pinaglalabada. Di po maiwasan na pagbintangan po ni nanay ko rin si Nanay Heidi kasi po, sakto pong pagpain niya po ng pera, naglaba po si Nanay Heidi, nawala po yung pinain niyang pera. Ikaw ko rin, kung magpalaba ka, magbayad ka. Yan si Heidi, matagal ko na yan kilala. Hindi lang ikaw ang pinaglalabhan niya. Madami, pero walang naglilikramo, ikaw lang. Maayos pa kaya ang gusot para tuloy pa rin ang pagkusot ng mga labada? Ang lola na nanay at tatay pa sabay, eto na. Kawawa naman. Alamin nga natin bakit 74 years old, naglalabada pa rin. Lola Heidi, humarap ka na. Uy, Lola, hindi halata. Para kang ano lang, mga... 73. 73. Para kang mga 65. Parang alaga mo naman ang katawan mo, no? Opo. Yes. So, paglalabada ang inyong kabuhayan. Opo. Talagang kusot ng kamay? Kusot lang po. Wala kang washing machine? Wala man sila washing machine eh. Ha? Pero ang iba, mayroon. Sa kanya lang wala sing washing machine. Gaano katagal ka na naglalabada bilang kabuhayan?
Mga kalahating taon na po. Ano naman ang nangyari at iniwan ng nanay niya yung apo niyo sa inyo? Eh baka siguro naghanap naman trabaho pero hindi na napakita sa akin. Ilang taon na yung apo mo? Ano, mga 19. Tatlo sila. Ang isa, 17. 17. Yung isa, pa 12. 12. So, tatlo iniwan sa'yo. Nag-aaral lahat. Kaharal po. Paano sila nakakapag-aral? Libre? Oo, may libre nga pag-aral. Pero ang sa akin lang, may pamasahe lang sila. Oo, yung Pagkain. pamasahe. So, araw-araw ang labada mo. Sino mga kliyente mo? Yung si Kuring. Si Kuring. Ay, Ate Kuring. Ate Coring, ikaw pala. Iba ang spelling nung Kuring niya. Okay, ha? okay, Ako, tama. letter K lang ako, ha? Okay. Meron na po ba kayong 4-piece? Wala po. Ayun. Pwede siya, no? Ay, nakita ko sa research natin, Attorney Lorna, pwede kahit lola ang kumupkup sa mga bata, eligible pa rin sila makahingi sa barangay ng libreng pera para sa nag-aaral na minor. Tama? So, pasok pa yung 17 at saka 12. Okay. Ano ngayon ang problema dito kay Coring? Naglabada po ako sa kanya. Tapos ko labada, hindi ako binayaran. Dapat dinumihan mo ulit. Dapat dinumihan ulit. Tapos na to, iya ko binintangan nga ako ang nagkuha sang pera niya sa bulsa sang ginalabhan ko. Pero wala man ako nakita nga mga pera to sa kwan. Wala man ako nakita nga pera sa iya mga nilabhan doon. Kaging pang busisi ko ang mga bulsa sang iyang kan. Wala man ako nakita. So, iba pa yung kusot ng kumot at saka ng tuwalya, ang bibigat. May mga maong-maong pa dyan. Wala lang, mga kumot lang. Kumot-kumot. Oo, Saan- ginabrasan ko. So, ano ang hinala ninyo? Ayaw ka lang bayaran. Ay, hindi nila ako bayaran. Dapat, itong ginalabada ko sa kanya, ipakuan ko dapat sa mga apo ko. Oh. Ay, siyempre, kapasok mga apo ko hindi nakapasok talaga, pero hindi nakaabot sa exam. Ay, wala ko ng pera nga, kwan. Pwede naman siguro natin kausapin ng eskwelahan dahil nga sa hindi lang umabot, ipag-exam pa rin natin. Yan, Hindi ba? pwede, tama. Kailangan naman may ganong mga konsiderasyon. Special exam, Ate Special Corinne. exam, siya lang mag-isa doon. Aalamin natin kung ano naman ang panig niya. Tama. Pero kinumpronta mo siya, bakit ganon? Anong sabi niya sa'yo? Ginapilit sa akin nga, kinuha ko daw ang pera niya sa bulsa sang iyakwan, nilaban. Sabi ko, wala po sing nakita sa bulsa mo sang kwan, sang pera. Baka siguro, kung saan mo ginilagay ang pera, sipin, matanda ka na, sabi ko Ay, ilang taon na ba si Coring? Kwan sa akin, magwalang sa akin. Matanda Mas siya matanda sa'yo. siya. Ay. Ayan, ang mga lola. Itong gera ng mga lola. Ayan, tungkol sa labada. Eto na po, ang hindi na nga nagbayad kay Lola Heidi, gumawa pa raw ng kwento. Ano kaya ang kanyang panig, Nanay Coring? Humarap ka na. Nanay Coring! Nanay Coring! Nanay Coring, ayan. Ay, matatanda na tayo. Kita babayadan kasi kinuha mo yung pera sa... Wala ako nakita ka pera Wala ako Nakita nakita kita. ka pera. Mukhang Wala kita kita ka talaga. pera. Bakit hindi pa Kinuha ibalik mo sa'yo? yun Hindi sa akin yan Sinong kumuhay ka lang ng Oy, naglaba? may isa ka kung nga nagkuha sang imo nga nilabhan. Hindi. Hindi, wala Ikaw ako lang ang pinakuha. naglalaba sa akin. Matagal Lagi na ako akong naglaba nawawala sa'yo. yan. Sinabukan Matagal kita. na ako naglaba sa'yo, pero bakit ako ang Sabi gipakulan ng mo? kapitbahay ko, Ha? mag-ingat ako sa'yo kasi mukhang Ingat? pera ka. Sino nagsabi Kaya- sa'yo? kaya nga, Ipaharap mo sa maingat akin. ko. Paharap mo sa akin. Matapos ka maglaba, Ha? inihintay kong ibigay mo sa akin ng Ipaharap mo sa mga akin. hindi mo ibinigay. Wala ako bisan 5 sentimos nga nakita sa ibusa Ay, sa nako, imo mga hindi kwan. ako nagsisinungaling. Sinungaling Wala. ka. O, Lola Coring, hinay-hinay lang, ha? Entrapment, parang NBI. Tama, Entrapment ang ginawa ni Lola. Naglagay daw siya na 500 para masubukan talaga si Nanay Heidi. Sa 6 na buwan na nagpapalabada kayo kay Lola Heidi, bakit ngayon mo lang naisipan na painan siya ng 500 sa bulsa? Hindi, ma'am. Kasi kung minsan maaga pa siya natatapos, tinutulungan niya ako magwalis-walis sa loob ng bahay. Ang kaso nga, kung minsan, pag walang bulsa ang damit ko, nailalagay ko sa ibabaw ng rip ang Sinungaling ka pera. talaga
pag ano, Lahat na utos mo sa akin, nawawala. nalinis ko si CR mo. hindi ko ginalinis naman siya maano kasi wala akong Ginalinis ko lahat. ebidensya na siya ang Isang wala kumuha. wala Ang kayo sabi suhol sa sa akin ng akin. kapitbahay ko, Okay lang sa mag-ingat akin. ako sa kanya Basta kasi bayaran mo na ako sa mukhang akong dinilabhan. Kaya mo ginawa yun. Oo, kaya ko pinainan. Kaya mo Ako hindi pinainan. kainan mo ko. Kung andyan ang pera mo, bakit hindi ko sa uli sa mo kung andyan ang pera Eh, mo? siyempre, kailangan natin ng pera, di Ay, ba? hindi ko kailangan. Ang aking kailangan ko, yung sohol mo sa akin. Okay, Ano, habang matagal na umiinit po, kayo habang nagtrabaho? umiinit pa ang kanilang Matagal na sagutan. kayo nagtrabaho sa iyo? Magpahinahon tayo ng konti, papakinggan pa namin ang kanilang sinasabi na ang hirap kasi sabay-sabay sila nagsasalita. Magbabalik po ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, harapin mo face to face. Ayun pala ang nangyari. Meron na palang naging insidente daw sa bahay ni Nanay Kuring na nawalan siya ng pera doon sa ibabaw ng refrigerator dahil tumutulong si Lola Heidi sa pagwawalis at paglilinis ng bahay niya. So, ano naman pala? Ibig sabihin, matagal na kayong magkakilala at matagal na rin kayong tumutulong-tulong sa kanya. Tawag niya ko palagi sa bahay nga Oo, maglaba lang. ayun. So, bakit naman naisip ninyo na baka siya, matagal na siyang pumupunta sa inyo, minsan ka lang nawalan, bakit siya ang inisip mong Hindi man, kumuha? kasi wala man ibang pumapasok sa bahay kasi mag-isa lang Mayroon. ako sa bahay. Ay, meron daw. Mayroon nga nagkapasok sa bahay niyo, hindi mo lang nakita. Siguro, baka may mag-isa gano'n. Hindi mo lang nakita kasi ako, nagalaba ko sa inyo pero wala ako sing nagawa nga ako nga masama sa inyo. Mag-isa lang ako, ma'am, sa bahay. Wala ako apo, anak, wala. Wala. Mag-isa lang ako sa bahay. Kaya ka humihingi ka ng Wala tulong. ako sa sarili ko kasi walang, dahil mag-isa lang ako sa bahay. Ano po ang pinagkakakitaan nyo? Nakakabayad po kayo ng panlaba? Eh, may kaunti ako, ma'am, na sari-sari store. Ayun. Oo, Ayun ang sari-sari ano ko. store. Ayun ang... Kayo ang nagpapaikot ng para pera may doon. pagkain din ako. Oo. Eh, yung mga anak mo, nakakatulong ba sa'yo? Minsan po, magbibigay din. Kaya lang, hindi naman lagi kasi may mga pamilya din. Okay. Pero dapat inaalagaan kayo ng mga anak ninyo. Kahit paano, dapat. Oo. Di Ay, ba? minsan nga po, yung anak ko sa Cavite, medyo may kaya din po yan. Oo. Gusto nila doon ako tumira. Kaso bakit ayaw ko nga? pong tumira sa anak Sa ko. iba. Sa iba. Ayun. Nasanay na kayo. Pero Lola, mahirap na yung may edad tapos mag-isang ano ha? Di ba? Yung Pag mga mag-isa. emergency, di ba, Oo. mahirap na. Kahit gabi, sabi nga nila, dapat may kasama ako na. Oo. Kaya Pero nga. ako lang po, ayaw ko pong may kasama sa bahay. Kasi kung pasaway, Ilang taon na po ba kayo? 76. 76! Oh, siguro naman pag 80 ka na, mag-iisip-isip ka na. Siguro po. Pag hindi ka na masyadong makalakad, Siguro at po, pag least. hindi ko na kaya, pwede na akong makitira sa kanila. Oo, pwede ka na makitira. Ayun. So, ang sinasabi mo naman, Lola Heidi, baka may ibang nakapuslit. Eh, meron nga sa nag-aakyat na sila bahay. Ay, ba't hindi mo sinabi sa akin? Minsan ako nag-akuan sa kanila. Siyempre, nahiya man ako sa kanila kaya hindi sa bahay ko yan, hindi akong bahay yan. Saan kaya napunta yung 500 dun sa bulsa? Hindi ko nga alam po. Hindi ko, ma'am, alam. Bakit ako ang Kasi gimbabintangan niya? pinakita ko pa doon sa kapitbahay ko na nagsabi na mag-ingat sa kanya. Pinakita ko pa paglagay nung time O na gani, maglalabas sabihin siya. mo kung sino ang nagkwanti mo, nagturo Ayan, si sa iyo. Mari. Gani. Kasama ko po. Isa pa yan. Teka. Teka muna, magkano ang nawala doon sa ibabaw ng refrigerator? Minsan po, 200, 300, ganun lang naman. Oo, hindi ako ganon. na gano'n. Wala ako sing nakuan dyan. Wala ako sing nakuan dyan. Ano sa palagay mo dapat, Brother June, ang ginawa na lang ni Nanay Kuring? Tama ba yung entrapment ala NBI? Kung tatanungin mo, Ate Kuring, huwag kang umupa ng tao na hindi mo pagkakatiwalaan. Hindi rin maganda yung entrapment. Hindi rin maganda. Nakakasira ng relasyon. At saka, Nanay Kuring, 76 years old na. Aminin po natin ang totoo. Ako po'y 74. 2 taon lang ang edad mo sa akin. Minsan ho, ang pangalan ng aking mga apo, nalilimutan ko na. Itanong mo kay Ryle kanina, kausap ko. Hindi ko maalala yung pangalan ni Ryle kanina. Okay lang po na ako kalimutan nyo, wag lang po si Direk. Dumarating po yun, Nanay Kuring. Nalilimutan natin. Pero ang mahirap po yung tayo ay nag-aakusa nang wala tayong ebidensya. Kung sabi-sabi lang, mahirap po kasi, tanong natin mamaya kay attorney, hindi ho tatayo sa court
At kay Nanay Heidi, mayong aga sa mo, te. Taga-din ka, Nanay? Taga-Rojas po ako. Rojas? Ay, taga-Rojas. Kaya pala. Yung mga Ilonggo, galit na sweet pa rin sila, di ba? Nanay, kung hindi po nagtitiwala sa'yo, di humanap ka na lang ng iba na paglilingkuran mo, no? Kasi mahirap pong magtrabaho pag walang tiwala ang amo mo sa'yo dahil lahat ng kilos mo, mag-aalala ka, no? Damong salamat sa'yo mo, te. Sino pa ba ang magpapatotoo nito? Saan ba nanggaling yung kwento-kwento na medyo malagkit ang mga daliri nitong si Lola Heidi? Matapobre at sinungaling raw si Lola Kuring. Ayan naman ang patutsada ng kakampi ni Lola Heidi. Haharap na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Puti! Sinong sasama? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan, harapin mo face to face. O, kampihan na. Eto daw, biktima rin daw siya ng pagiging matapobre. Yun ang kanyang salita ha, matapobre daw ni Lola Kuring. Eto na, si Kai, humarap ka na. Oh, Kai, bakit papasok ka palang naiiyak ka na? Hindi, dahil sa contact lens yata yun. Akala ko ba pusa yung pumapasok? Okay ang contact lenses, mukha Ganda. mukha tayong Koreana. Ano ang problema, Kai? Sa palagay mo, anong problema? Masakit daw po ulo niya. Ulo niya. Ano? Ayan po siya po. Minsan po kasi nung bumili po ako sa kanila, pinagbintangan niya ako na hindi nagbayad. Tapos pinagkalat niya po yun doon. Pero nagbayad naman po ako. Hindi ka, nagbayad ako dun sa'yo. Nagbayad ako dun sa'yo. Nagbayad po ako dun sa'yo. May pera ako. May pera ako. Wala ka palang pambayad. Nagbabayad ako. Sinungaling ka eh. Sinungaling ka. May utang kasi sa tindahan yan eh. Magkano? Hindi nagbabayad, 150. 150. Dalawang pansit Kaya yung kanton. kumakampihan dyan, kasi may utang, ayaw na rin yatang magbayad. Ay. Tuwing ano po, Sinungaling ka. Tuwing bibili po ako sa kanila, lagi niya po tinatanong, oh, may pera ka ba? Bibili ka, may pera ka ba? Lagi po siya nagaganon tuwing bibili po ako sa kanila. Ay! That's very bad! Siyempre, kailangan mo ng pera para bumili, di ba? Bakit siya pupunta doon kung wala siyang pera? Oh, wala. Tindera siya, siyempre tatanungin niya muna kung may pera ka, oh, di ba? Ganun ba? Di ba pwedeng promissory note muna? Karapatan niya yun, tindahan niya yun. Ano ka, ospital? Promissory note. Binigay ko na, sasabihin niya, lista mo muna. Ano pala yun? Ayaw, sinungaling ka. Kaya kumakampi ka kasi isa ka rin sinungaling. Ay, nako. Daw ako sinungaling. May ebidensya ka ba na nagnakaw siya ng 500 sa'yo? Ikaw sinungaling. May ebidensya utang ka pa sa tindahan. Hindi ka nagbabayad. Wala akong utang sa'yo. Yan, tinatanggihan mo na. O, tingnan mo. Tinatanggihan mo na. So, may utang din siya sa'yo. Magkano? bayaran ko na po. 300 po. Ah, nabayaran na. Oo, nabayaran ko na po. Okay, kasi kakalabada, no? Para makakuha ng apo ko, makapasok sa school. Ayun, okay. Mabuti lang siya kay nagpautang sa akin. Kasi nga, kaya hindi kita binigyan. Nagdabada dahil ako nga sa dun ibang mga pirang bahay. pambayad ko sa'yo na nawala. Ayun. Pero Yung hindi pa rin. ako nagkuha sa pera mo. Nasumpa ko na, mamatay man ako, hindi ako nakuha sa pera mo. Sa totoo lang. Sa palagay Huwag ka mo, mamintang sa akin. Kai, sa palagay mo, kanino ba galing yung ideya na mukhang pera si Lola Heidi? Saan galing yun? Doon po sa biyanan ko kasi yun po yung mahilig magkwento. Lagi po silang magkasama eh. Yung biyanan mo. Tapos may galit din po kasi yung dito. Yan. May galit po yung biyanan ko dito. Mo kay palagi na kamo nagakuan nga doon, gaukod. Bakit naman naisip ng biyanan mo yun? Then may galit po siya dito kasi dati, yung anak neto, ex po yun ng biyanan ko. Ex! Pinalayo niya po. Pinalayo niya po kasi may pamilya na po yung anak niya. Pinalayo niya po yung babae. Ngayon yung babae po, galit po sa kanya. Kasi nga po, pinalayo siya sa anak neto. Ayun. Eh, siyempre, pamilya ang anak ko yan eh. Bakit magpapasa sa anak ko? Ayun, Meron siyempre ako, nga naman. May apat siya ng anak. So meron palang pinag-uugatan. Naudlot ang kanyang greatest love. Dahil daw kay Lola Heidi,
Kaya gano'n na lang ang galit niya. Doon nagsimula na mukha daw pera si Lola Heidi. Eto na, Marie, humarap ka na. Totoo naman, hindi mo tayo tanggapin ba't ginagawa mo rin naman yun sa amin ng anak mo Pinag-iwalay mo nga kami. Ako bigyan Nanay Heidi, tagal ng panahon, nakamove on na nga ako. Si nanay nang hindi makamove on. Hindi ko meron na lang partner. Ang issue dito, si Nanay Heidi. Di ba, pero ikaw naman talaga nagsabi nung magagawa mo. Ngayon, sabihin mo dito. Ikaw nagkwento sa kanya, nagsasaw sa kanya, di ba, para gawin yun? Yung plato nga, hindi Di ba ko sinabi mo plato. yun? Nandito ka sa face to face. Ako na nagtatrabaho ako kung magkano ako magkakawa sa bahay. Ano gagawin ng anak niyo? Magluto ng pagkain, Ano gagawin ng anak niyo? Yung nga mura magluto ng pagkain. Nakikisabay ka sa usapan ng matanda. Ano ang gusto mo? Ikaw ay maglaba. Maglaba ka muna, magluto ka muna. Naku, nanggigil ako. Ito muna. Sandali lang. Alam mo, bagong style yan, ha? Hinahawakan siya ng bouncer, pero tatanggalin niya yung sapatos niya at itatapon. Alam mo ba yung kwento dito sa amin tatlo? Okay, teka muna, Marie. Gaano ba katindi ang pagtutol dun sa relasyon? Eh, kasi may asawa yung anak niya, di ba? Alam mo na naman ako nun, Ma'am Kay. Lumayo naman po ako nun kasi nga, alam ko naman na mali po. E di, tas nga po, nakapagkasawa po ako, namatay, Ma'am. Feeling nga, Ma'am, kasi po, dumadaan ako sa bahay nila, Ma'am. Ilan lang po tayong daanan. Feeling Nanay Heidi, nung kaya ako dumadaan, nagpapapansin sa anak niya, hindi, Ma'am. siyempre, Dumadaan lang ako, Nay. ka sa bahay namin, Ikaw na hindi makamove on. Ba't ikaw ba na broken hearted? Malala ka pa sa akin, ha? Tama ka naman. Alam mo ba yung anak mo habang nag-iwalay mo? Nakuya ko lang. Hindi na, Nay. Mag-move on ka na, Nay. Ako nga nakamove on na ako, Nay. Tagal-tagal lang pa na, Nay. Tama na, Nay. Ano po na mainit mo? Huwag na, Nay. Huwag na ako, Nay. Huwag na ako sa bahay. Mag-move on ka na, Nay. Akala mo ba ako na anak ko habol-habulin ko? Naku, Nay. O, teka muna. Mag-habol sa anak mo, Nay. Hindi yung gwapo. O, teka muna. Parang affected pa rin. Pinahabulin. Gwapo naman ang anak ko, eh. Naku, Nay. Hindi ako Hoy! habol doon. Oy, sandali lang. Naiiba na ang nalilihis na ang usapan sa love life. Una, tapos na yon, tama? Opo, ma'am. Tapos na yon, tama? Tama naman. O, tapusin na natin yon. Kung pogi siya, hindi siya pogi. Hindi na bale, naka-move on ka na. Day, naka-anim na anak ka na, tama na ha. Inako ni Lola Heidi ang role ng dalawang magulang. Kaya ito yung palaban din naman siya, di ba? Pero patas ba ang labanang nangyayari ngayon? Paano mareresolba yung hinala? At saka, paano mareresolba yung mga utang-utang? Parang alam ko na. Parang nakikinikinit ako na. Magbabalik po ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Harapin mo face to face. Paano kaya mareresolba, Ryle, itong ganito? Kasi nagsisimula at nagtatapos sa hinala eh. Mag-aabono si Donita. Sa kanilang pagitan, paano yon, di ba? Ano ang dapat nilang maisip? Mahirap ate ko rin kasi walang matinding ebidensya, meron lang tayo ng hinala, 'di ba? Hindi natin malalaman for sure kung saan napunta yung 500 pesos. Tsaka yung mga nawawalang mga 200, 300 sa ibabaw ng ref. Ang magagawa na lang natin moving forward kung gusto nila manatili na magkatrabaho is, sinanay ko rin, kailangan sure siya kung saan niya nilalagay yung pera. Tsaka hindi na siya mag-e-entrap unless babantayan niya palagi habang nagtatrabaho si Ate Heidi. Oo, kasi nakakatulong din naman siya eh. Mahirap din tayo makahanap ng tutulong sa atin, ha? Na, syempre, pagkakatiwalaan. Okay, Donita, ikaw naman, sa palagay mo, ano kaya na ano lang ba siya? Na urot? Feeling ko, ate ko rin, mahal ko kayo pareho, Nay, ha? Oo, pero siguro si ate ko rin talaga, hindi naman siya mag-react ng ganyan kung hindi na naging madalas or naulit ng naulit. Kasi kung once lang, baka nakalimutan ko nga lang somewhere or nailagay ko kung saan. Pero kung naulit, ba't palagi nawawala yung pera? So ngayon, siya na yung gumawa ng paraan, ay may kumukuha na nito. So gumawa siya ng paraan. So kaya nga yung si Ate Heidi, para siguro duda, kasi nga, siya talaga yung madalas kasama. So siya talaga yung sinubukan niya. At hindi naman din natin alam nga kung nagsasabi si nanay ng totoo o hindi. Kung totoo din man yung kanyang side,
baka talagang may problema, di ba? Kayo dito, ano naman ang reaksyon ninyo dito? Sa akin naman po, kasi 'di ba, sabi nga po nila 'di ba, paulit-ulit na din po nangyayari. Dapat po nung unang beses pa lang po na nangyari, hinarap na lang po nila, sinelusyonan na lang po nila na sila lang po dalawa. Bakit po umabot pa tayo sa point na kailangan ikalat pa po yung chismis sa iba? Yung dapat po yung dalawang taong involved, yun na lang po yung gumawa ng solusyon, yun yung nag-usap para sa nawawalang mga pera. Nga naman, o dito, bakit nga naman hindi na lang kinausap? Ayun. Ano masasabi mo, Be? Sana nung una pa lang, nagpa-promissory note na po kayo bago po kayo pumunta dito. Kasi po, di naman po porket na mas matanda po si Lola Kuring po, makakalimutin na po. Okay. Wala naman po siyang cellphone para magkaroon po ng ebidensya. Kasi marami na pong evidence na sinabi niya po eh. Yun po. Hindi niya yung sa exam na pwede naman siguro sana mag-promissory note nga, Ate Kuring. At saka, dagdag ko lang, Ate Kuring, Ate Kuring, kay Nanay Kuring, may tindahan siya. Ang dami niyang paninda. So, ibig sabihin, matalas pa yung pag-iisip niyan. Palagay ko. Nagsusukle, So, maano yung pag-iisip niyan. Hindi ka magtitinda kung talaga mahina na yung memory mo. Kung yung kung yung pagbabayad nga ng labada, hindi niya na magawa Alam mo, kung ebidensya lang pala ang usapan, kung nagpain siya kanina, may sinabi siya, nagpain siya ng 500, dapat pinicturan na lang nila. At saka binidyohan. Sana po nagpalagay ng CCTV. Hindi sapat lang yung sabi-sabi. Gano kalakas ang sabi-sabi sa korte? Papaniwalaan ba yon? Hindi. Ito nga, 500 nga pinag-aawayan, CCTV pa kaya? Magkano yon? Pero bawal yun sa korte. Kung puro haka lang yung pinag-aano mo, pinapaniwalaan mo, di wala din. Wala ka ding malakas na ebidensya. Eto, may sasagot dyan. Eto, attorney, ano masasabi mo? Pero eto nga po, hindi to korte. Nandito tayo para resolbahan ang problema nila. Ang nangyayari dito, si nanay, ilang beses na nakaranas na nawawalan siya ng pera. Wala naman siyang problema na mawala ng mga gamit at pera sa sari-sari store niya. Kaya nga siya naglilista, di ba? So, matalas pa nga pag-iisip niya, katulad ng sinabi. Ang nangyari lang dito is, para kay nanay po, ang consistent lang na pumupunta sa loob ng bahay niya ay isang tao lang po. Sinabi niya po yun. Inamin po nilang dalawa yun. Kaya po, para kay nanay, isa po talaga ang mapupuntahang tao. Kaya intindihin na lang po natin siya. At tandaan niyo po, wala po siyang kasama. Sinasalo niya po lahat ng trabaho. Kaya kailangan lang niya ng tulong po sa mga ibang bagay. Ayun pala yung punto nyo. Di sana una pa lang may kasama na si nanay. Ayaw nga niya may kasama, diba? Sinabi niya. Pero ayaw niya din nawawalan. Alamin natin mula mismo sa abogado. Attorney Lorna, pwede ba si Lola Heidi na tumanggap ng benepisyo sa Single Parent Act? Kasi siya, 3 apo, siya ang nagpapaaral, pero nawala na yung nanay, pero lola siya. Sa Single Parent Act, pwede yun kasi ang qualified doon, head of the family. Parang abandoned na ng nanay at tatay yung mga apo niya, so siya ang naging head of the family. Ayun. Pwede siyang mag-avail ng Solo Parent Act, tsaka yung 4-piece. Pwedeng sabay yun, 4-piece and solo parent? Pwedeng isabay yun. Ay, ang dami Idadagdag ko lang, Corina, kasi lagi nating pinag-uusapan dito yung ebidensya. Ang pinakamalakas na ebidensya, syempre yung kung ganyan, kung utang, di kasulatan, agreement. Ito naman, wag nating kalimutan na hindi lang evidence ang importante, credibility din. Kasi kung may kwento si Aling Heidi, si Lola Heidi, may kwento rin si Lola Kuring. Ang tignan natin, hindi ebidensya. Tignan natin ang credibility. Ang personal opinion ko dito, alam mo, si Lola Heidi, marangal ang ginagawa niya. Inako niya yung 3 apo niya. Karakter yan Tapos, naglalaba.
at her age na 74 years old, kumot, tuwalya, mabibigat yan. Hindi niya gagawin na masisira yung kanyang karakter o kanyang reputasyon dahil sa isang 500 pesos na yan. Gusto ko lang sabihin, Lola Heidi, maganda po yung ginagawa nyo. Kasi yung mga hindi lang yung pagbibigay ng allowance or transportation sa mga apo mo, ang palagay ko binibigay mo rin yung love and affection, yung emotional support na hindi binigay ng kanilang mga magulang. Mag-apply ka sa 4Ps para hindi ka mahirapan, tsaka sa solo parent act. Opo, may tulong po ang gobyerno sa mga nakatatanda. Lola Kuring, kailangan kunin nyo yon. Kami po ang magtatawid, ha? Pero regular kasi yan eh. Sa una, kami magtatawid, yung mga susunod, kayo na ang dapat po na lumalapit. Dahil hindi po lalapit sa inyo ang barangay, kayo po ang lalapit sa kanila. Okay, Dr. Camille, may pwede bang gawin si Marie para mawala na ang galit sa puso niya? Ayan. May galit ka pa ba sa puso, Marie? Wala naman, nakamove on po. Kasi nanay po talaga yung di makamove on, ma'am eh. Oo. Para maghilom na, yung tuldukan na yan. Baka dito sa programa natin, matuldukan na yan, ano, Lola? Okay. Sa sinasabi mo, Marina, si nanay ang di makamove on, actually, ikaw ang hindi. Hi! Bakit? Dahil kasi sa isang nanay, tapos na sa kanya yun eh, kaya nga pinaghiwalay kayo eh. Siguro, bakit nauungkat pa rin siya? Unang-una, yung edad mo ng pangyayari yun is 17 years old. So, kung talagang sabihin na natin, di ba may mga pagkakataon, pag first love mo yan, naaalala at nare-reminisce mo yung mga ganong pagkakataon, umaabot talaga sa punto na naaalala mo. Pero tama, you let go and you move on, tama yon. Dahil kasi hindi na dapat natin ungkatin pag may mga problemang ganyan. Dr. Love, ano naman ang payo mo sa mga apo ni Lola Heidi para masuklian ang sakripisyo naman ni Lola? Sa mga apo ni Lola Heidi, pasalamatan yun, Lola niyo, buhay pa. At sa edad na yan, nagpapahinga na si Lola Heidi, di ba? Pero yung pag-ibig niya, no, doon nagsisimula, yung lakas niya, doon siya humuhugot ng lakas para mapaglingkuran pa rin yung mga apo at mabigyan ng magandang kinabukasan sa pag-aaral nila. Sa problema natin ngayon, alam nyo, even the Bible says sa Ten Commandments, hindi tayo dapat mag-akusa, no, nang wala tayong matibay na pagbabasihan. Pero sa mga tao, normal yan eh, no? Lalo sa mga may edad. Lola Kuring, magandang umaga sa iyo. Uulitin ko po. Hindi nangangahulugan na porke tayo matanda na tapos ang buhay natin, ano? Ang totoo talagang bahagi lamang po yan ng buhay natin. Nakakalimot. Ako sa bahay, minsan madaling mairita. Kasi yung mga gamit ko, mga power tools ko, hinahanap ko, hindi ko makita. Minsan sa intention ko na maitago ng mahusay ang mga importanteng bagay, nalilimutan ko kung saan ko nailagay at nag-iinit ang ulo ko. Tingnan natin ang mas maganda, Nanay Kuring, ang buhay natin. Maraming biyaya tayong tinatanggap. Babalikan ko, huling-huli na po ito, si Nanay Heidi. Kala mo, makaliligtas ka sa akin? Si Nanay Heidi ay naglalaba pa sa edad na 74. At mano-mano ang paglalaban niya. Ang nilalaban niya, mga kumot, mga tuwalya, napakabigat laban yan. Alam mo kung ang pangalan ko, Corina Sanchez Rojas, re-regaluhan kita ng washing machine. Ibang feeling ko talaga. Sometimes prophetic ako, Nanay Heidi. Oo, prophetic ako sometimes. Saan mo nakikita yun? Brother June? Oh. Saan mo nakikita yun? Gusto ko rin makita. Parang feeling ko, ngayong hapon, uuwi ka na may washing machine galing kay Ate Kuring. Salamat, Ate Kuring. Ate Kuring! Ang init! Bakit parang init bigla? Mukhang magpapalabas si Ate Kuring.
Uminit bigla. Bakit ganun? Okay, tapos ka na? Naisubo mo na ako eh. Ito na, magkakapatawaran pa kaya sila? Kasi nagmamahala naman sila dati at nagtutulungan. Sino pa bang magtutulungan? Paano kaya ito mareresolbahan? Abangan ang susunod na mangyayari dito sa Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, harapin mo face to face. O, ayan na. Ang nakikita ko dito, una, marami na tayong natutunan. Tama, Lola, no? Aminin man natin o hindi, kahit na 75 ka na, meron ka pa rin natututunang bago sa buhay. Kaya siguro kayo dinala dito sa face-to-face para tayo'y magkalinawan sa maayos na usapan. Mahirap yung kinikimkim kasi walang lumalabas, so paano mareresolba? Tama? Ang liliit lang naman ang mga halaga ito. 2 pansit canton ang utang niya sa'yo. Paano naman natin matitiis yun? Alam mo yung washing machine, pag-iisipan ko. Pero yung 2 pansit canton, ako nang bahala doon. So, ako na magbabayad ng utang niya, ha, sa'yo. So, bigyan kita ng 1.5 para pati yung utang ni Lola Heidi, mabalik na sa'yo kung saan man, kung sino mang duwende ang kumuha nung 200 sa ibabaw ng refrigerator o kaya kinuha doon sa bulsa ng pinalaba mo, babayaran na natin yan. Sobra-sobra pa. Dagdag puhunan sa sari-sari store. Di ba? Lola Heidi, para ikaw naman makaigi-igi, ipag-examine mo ng 10 beses ang mga anak mo, bigyan din kita ng 1.5. Ha? Para yung hindi na ibayad sa'yo, nagkabayaran na kayo. Okay ba? Okay ba yun? So si Marie, itatawid ka namin, kayong lahat, itatawid namin sa barangay para sa 4-piece. Marie, 6 ang anak mo, tumigil ka na. Totoo bang menopause ka na? Opo, ma'am. Oo ha, tama na yon kasi mahirap ang buhay. Kaya kailangan, tutulungan namin kayo, tumayo na kayong lahat dyan, magyakapan na tayong lahat. Sige na. Magyakapan na tayo. Halika na. Halika na, oo. Ayan na, oo. Payagan mo na siya, ha? Payagan mo na siya maglinis-linis ulit. Kayo naman ang nagtutulungan talaga. Diba, Lola? Yung mga nakatatanda, yan ang nagtutulungan. Kayong mga bata, huwag kayo masyadong galit sa mundo. Ayan, okay. Marie, ha? Kayong dalawa nga ay mag-ano rin kasi yung mga love life na yan. Tapusin na natin yun. Ayun. Okay. Ayos na lahat. Yung sinasabi na washing machine, tignan natin. Magdadasal ako na makakuha tayo ng libre, padadala ko sa'yo. Yan. Magde-deliver po si Brother Jun. Ikaw ang magbubuhat, Brother Jun, ha? Kasi alam mo, sa labada, nakakatatlong kliyente lang daw siya. Pero kung may washing machine siya, may pambayad na siya ng kuryente kasi kaya ng 6 na kliyente. Yan. Ayun. Okay ba? Sige, sana matuloy. Upo ka na. Eto na po. Alam po ninyo, nakikita ko dito, yung medyo mas makakatulong sa atin, yung ating katandaan. Yan, kasi ang mga panauhin po natin, mga 70 plus na. Sa atin pong katandaan, sabi nga po, dapat pinaghahandaan. Para hindi na po tayo nagkakandakuba ng paglalabada. Para hindi na tayo nag-iisa at umaasa kung kani-kanino para tulungan tayo sa bahay. Ito po ang nakikita kong medyo mas makakatulong sa mga nanonood sa atin ngayon na papunta na po doon. Alam nyo na, sabi nga nila, 40 ka pa lang, kailangan pinaghahandaan na ang katandaan. That's 60 and above. Ang mga anak, kinokontrata po yan na mag-ambag naman sa inyong mga magulang kahit kaunti buwan-buwan. Naku, bata pa lang si Pepe and Pilar, tinatakot ko na. Sabi ko, sila kailangan na mag-aalaga sa akin pag ako ay tumanda na. Bata pa lang po sinasabihan ng mga anak sa ganyan. Sa mga senior po, singilin po natin ang mga barangay at LGU sa mga benepisyo po ng seniors. Marami po yan. Pera, kalusugan, kahit po pagkakakitaan, pwede pang kumita kahit 70 plus. Sa dulo po, sa totoo lang, tayo rin ang magsisigurado sa ating mga sarili. Wala nang iba. Tama? So paghandaan po natin yan.
Bati-bati na sila, uuwi ng medyo maluwag sa puso't isipan ng ating mga lola. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sagutan, sagutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat Bulok or hindi bulok? That is the question. In order kong gulay kasi mas marami yung hindi na pakikinabangan. Bulok na. Akala mo daw fresh, pero sa loob, may halong bulok. Talong may uod. Balik mo kagad. Hindi nila accept. Paano ko lulutuin? Eh, bulok na yung kinuha. Una ka ng utang, di ka naman nagbabayad. Bakit mo na nasaban? Ang bulok yung nga ito. Dapat pinapanigalan ka na. Eh, di antayin na mabulok na rin yung pera ko bago ko ibayad. Harapin mo face to face.